Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating Facts First episode ngayong gabi. Ngayon po ay June 26, 2025. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po dito po sa ating programa. But nandito pa rin po tayo sa Milan pero paalis na po tayo later. We are recording this episode this morning, June 26. Okay? Kaya po ay pupunta na po tayo sa Paris at mamimit po natin yung mga kababayan natin doon. But in the meantime, meron po tayong pag-uusapan. By the way, pag napanood nyo na po itong ating episode, gabi na po dyan sa Manila. So, it will be 8:30 p.m. Ano ba pag-uusapan natin? Ito po mga developments dito sa impeachment trial dyan po sa Senado. Of course, marami po yung nag-aabang. Matutuloy ba talaga yung trial? Yan po yung tanong sa akin ng marami sa mga kababayan natin dito sa Milan. So, yun po yung pag-uusapan natin. Kasi marami sa kanila medyo nababahala. Baka raw hindi matuloy yung actual trial. Okay? Makakausap po natin isa po sa mga inaasahan magiging bahagi ng House Prosecution Team. Of course, siya po ay nanalo recently dito po sa party list election. I'd like to welcome again to our program si incoming Representative Leila de Lima. So, ayan. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First. Good evening, Christian, at sa mga viewers mo. Thank you for having me again. Okay. Yun po yung pag-usapan natin na Congresswoman, no? Maraming mga nagtatanong dito sa akin dito. Tuloy pa ba impeachment trial? So sa basa po ninyo, ano po ba? Well, syempre, for us, the prosecution panel, we would want na matuloy ito. But dyan sa mga pinapakita sa Senado, kasama na dyan the Senate President himself, yung mga nagiging developments, including the latest development na nagsasabi o sinabi niya that the Senate can, as an impeachment court, can resolve or can rule on the motion to dismiss. Then that really gives us a room for concern and apprehension. Just like what they did noon when sinubukan yung de facto dismissal as introduced by Senator Bato de la Rosa, and then they medyo nag-backtrack sila, meron sila yung tinatawag kong semi-Solomonic solution, the one proposed by Senator Alan Peter Cayetano, na i-remand na lang muna yung AOI or the Articles of Impeachment, which is clearly not sanctioned by the rules. And then ngayon, ito, since pinaka-prayer ni VP Sara sa kanyang verified answer ad cautelam na pinapadismiss niya yung impeachment complaint, hindi ang tawag niya sa impeachment complaint ay void ab initio daw, and then they're also questioning the very jurisdiction of the impeachment court. Ano yung naging tugon? Ano yung naging latest response ni Senate President Chis Escudero? Yes, the Senate, by a majority vote, a simple majority, can actually rule on the dismissal. We beg to disagree. Now, of course, ito matuturing ng iba as probably an open legal question. At parang ang nagiging argument din is SPGs is that what is not prohibited in the Constitution is actually allowed. So parang sinasabi niya, dahil wala naman nakasabi sa Constitution na na bawal ang dismissal, bawal ang mag-file ng motion to dismiss, ay pwede daw yun because they have limitless powers, according to him, the plenary limitless powers of the impeachment court. I beg to disagree. And I think this is shared, of course, by the prosecution panel. But again, I have to clarify, Christian, I'm not really speaking on behalf of the prosecution panel. Meron naman designated spokesperson. But I'm just speaking as a citizen, as a public figure, as a lawyer. I'm just airing and sharing my own opinion on the matter. Okay. Pero yun nga, hindi ko kasi masyado maunawaan kung bakit ganun committed yung pagtingin na iba rito na talagang pwede siyang i-dismiss ng Senado, no? Nasa kapangyarihan po ba yun ng Senado, given the fact that the Constitution says, ang kapangyarihan ng Senado, try and decide impeachment cases. Doon sa wording din, try and decide, kasama po ba doon yung sinasabing kapangyarihan para i-dismiss yung kaso? Para sa akin, wala, hindi po dapat kasama yon. Try and decide. Na
kasi nga, ang yung trabaho ng House of Representatives, yun na nga, i-initiate yung impeachment process by transmitting the articles of impeachment nung binutohan na signed by more than 1/3 of the House, which is clearly sanctioned by the Constitution. Now, yun ang pinakatrabaho ng House of Representatives. Nung nandun na sa Senado, ang pinakatrabaho naman ng Senado ay umpisahan na lahat na proseso hanggang sa sa trial proper mismo and hanggang sa judgment or verdict. Walang puwang dyan, i-remand muna yung AOI. To me, that was ultra vires. Wala yun sa kapangyarihan ng Senado. Kaya para sa akin, non-issue, di ba? Isa sa mga grounds, if you actually were able to read the verified answer ad cautelam, isa sa mga grounds is that void ab initio, hindi ito, wala ito, kasi nga, wala pa naman yung articles of impeachment. So ano ba yung sasagutin namin? Dahil nga binalik sa House of Representatives ng Senado. Now, syempre, ang Senado is now in a bind. Yung Senate cannot accept that argument na dahil rinemand nyo, wala ng articles of impeachment. Kasi sila yung may kagagawan nun na rinemand nila yung articles of impeachment. So para sa akin, the better argument, the best position is that mali pala yung pag-remand namin. Nandito pa sa amin yung articles of impeachment. As a matter of fact, sinama namin yan doon sa summons as issued to VP Sara. So, wala yan yung mga especially motions that would result really in non-trial kung if it is favorably acted upon. At saka yung mga nakikita natin ng mga developments, yung mga moves na yan, yung latest na yan, na may ganyang statement that we will rule on the motion to dismiss, I think ang pinaka-strategy talaga ng depensa is towards avoiding trial. They will do that at all costs. Gagamitin nila all tricks in the law books, in the trial practice books. Gagamitin nila yan para maiwasan yung trial. Diyan sila takot. Aminin man nila o hindi, I believe na yan ang kinakatakutan nila, na lumabas ang ebidensya. And it is only through the trial proper na makikita ang ebidensya. Kaya mali rin yung sinasabi sa verified answer ad cautelam na there's no evidence to speak of. Wala daw ultimate facts. In other words, nagiging masyado silang technical. How can they say that na walang ultimate facts na sinagot nga nila May mga denials nga sila. Like for example, yung tungkol sa threat to assassinate, the plot and the threat to assassinate the president, the speaker, and the first lady. There were several paragraphs, more than 10 paragraphs or maybe 18 paragraphs na dinideny nila yon. Wala daw threat. She never intended to really scare those concerned. Ganon din dun sa usapin ng confidential funds, another very significant and strong article of impeachment. The abuse and the misuse of confidential funds. More than 30 plus paragraphs nandun sa verified answer ad cautelam na sinasabi nila wala daw ebidensya. Pero how can they say walang ultimate facts na sinagot nga nila And then sasabihin nila walang ebidensya. Kaya nga magta-trial Yung trial proper, yun ang pinaka-stage kung saan ilalabas ang ebidensya ng prosecution. Hindi required sa complaint, any complaint, kahit hindi nga impeachment complaint, na ipalabas mo na kaagad ang ebidensya. Okay. Okay. Ito lang, baka lang makakalimutan ko, pero gusto ko muna pag-usapan din yung boto na pwedeng mangyari dun sa motion to dismiss. No? Nabanggit niyo po yung threat ng Vice President against the President. Maliwanag naman niya, no? Million po yung nakapanood niya. Talagang sinabi niya, kumontak siya ng papatay at pumayag. Kung sakali raw may mangyari sa kanya, papatay niya yung Presidente, First Lady, at saka yung Speaker of the House. At tanong ko po, no, kunwari, talagang nagkaroon ng trial na at pinag-usapan na po yung first article of impeachment.
kukuha ba kayo ng ng mga psychiatrist, yung mga eksperto pagdating sa mental health para alamin kung meron bang ganung problema yung vice presidente? Kasi iba tinatanong sa akin ito, no? Meron bang problema sa pag-iisip yung vice president para gawin? Would that be done, for instance, when this particular article is tackled sa impeachment trial? Hindi ko po masasabi yan. As I said, hindi pa naman talaga ako nagpa-participate in any of the discussions or meetings of the prosecution panel. Although napadala naman po sa akin na yung records which I started to review. Now, tungkol nga dun sa, tama yung sinasabi mo kanina, Christian, actually, this is indisputable. Yung, kasi nga, milyon-milyon ang nakakita. Res ipsa loquitur. Ano pa bang tawag mo doon? Kundi threat ng nananakot. Ano pa bang tawag mo doon? Kundi may diferensya. May psychological. You don't do that. Especially, you are the second highest official of the land. I don't think may ibang bansa na may ganyang opisyal na vice president, very high official, na mag-threaten, lalo na threat against the president himself. Ano po ba tawag doon? Nasa may tamang pag-iisip ba ho ang ganon? At saka ano-ano pa yung mga sinabi niya? Yung mga paulit-ulit na mga PI niya. Is that proper? Is that sanity? So, whether or not magpipresent ng psychologist or psychiatrist, hindi ko pa po alam kung because I also do not know kung sino ang naka-assign na prosecutor and private prosecutor na mag-handle that particular article, which happens to be article number 1. And I think people should also be reminded, kung gusto mo, kung ano ba talaga yung dapat na mga tanongin at sagutin. Na very, very basic dito sa sa impeachment na issue, diba? Fit ba itong public official na ito para manatili sa kanyang posisyon? At pangalawa, dapat pa ba siyang payagang humawak ng public office in the future? Hindi po ba? Kasi parang nakakalimutan because of all discussion sa technicality. Yes, that's the very core questions that need to be answered, that need to be seen, that need to be appreciated, especially by the public. Kaya nga, accountability. Ang impeachment is all about accountability. At yung pinaka magandang ground in terms of any impeachment case is betrayal of public trust. Yes, yung mga culpable violation of the Constitution, high crimes, graft and corruption. Yes, those are grounds. But actually, yung ground na betrayal of public trust attaches to all other grounds for impeachment. Kasi kung nag-aasta ka ng ganyan, kung may nag-threaten ka, kung hindi tama yung ginagamit, ang pagkagamit mo ng confidential funds, and then worse is kung ano pa yan, ay nabubulsa, napupunta sa bulsa na may misappropriate. And then yung pagkakaroon ng bank accounts na very significant amounts na hindi na-reflect doon sa SALN. Questionable yung very dubious yung sources of those funds, of those money sa mga bank accounts niya. And then yung tungkol din niya sa extrajudicial killings nung mayor siya, nung mga sinasabi noon ni Arturo Las Cañas. In its totality. Kaya nga yung Article 7 is of the 7th article of the article of impeachment. Yun ang Article 7, the 7th and last article of impeachment. Sa kabuuan ng kanyang mga misbehavior, misconduct, and also a violation of the trust of her oath as vice president. These are all acts of betrayal of public trust. So pag mabetray mo na, pag ang isang opisyal ay mag-betray ng public trust, hindi ka na karapat-dapat na manatili sa posisyon na yan. Okay. Puntahan po natin, Congresswoman, yung possibility nga
na pagbotohan ng Senate impeachment court itong motion to dismiss. Ang inisip ko, hindi ba against yun sa spirit ng impeachment process to hold impeached officials accountable kung ang magde-decide dun sa kahihinatnan ng proceedings ay a simple majority, whereas nandun din yung requirement na two-thirds para i-convict. How do you make Well, of that? kaya nga, hindi ko masasabi na mali yung majority. Kasi this sinasabing by majority vote, kasi nga ang malinaw sa constitution ay yung two-thirds in order to convict. Pero hindi nga dapat pinag-uusapan pa yan. Hindi na yan dapat pinag-uusapan yung pagpapaboto ng majority vote when it comes to moves or prayers for dismissal, because that will actually undermine the whole impeachment process. Dahil nga, ang pinakamandato ay itry nga, ilitis at ipakita yung ebidensya at sagutin nung inaakusahan sa kanyang mga through her defense evidence, if any. Hindi yung iiwasan yung proseso. Yan ang talagang hindi sakop at yan ang talagang para sa akin clear violation of the Constitution. Yung iiwasan yung impeachment, yung trial mismo. Kasi ang ginagawa nila, lahat na lang, they're taking issue on the form, on the substance, and the procedure. When for me, the form and substance of the verified complaint for impeachment as well as the articles of impeachment are sufficient. And yet, kasama yun sa defenses, kasama yun sa mga sinabi sa verified answer ad cautelam. Ito mga procedural, ito mga technicality. That should not go, or that should not be a hindrance dun sa pagtackle na nung pinaka-meat ng impeachment process. The meat is to ferret out the truth. Okay. So, kung dapat i-ignore yan, no? Ano dapat officially maging action impeachment court? Given the fact na nag-motion yung Vice President as a defendant, ano dapat nilang gawin doon sa motion na yun? Well, they can say that the motion is merely noted. Just note it. The prayer for dismissal. That they cannot entertain dismissal at this point, or they really cannot entertain dismissal because yung authority nila is limited to either convict or to try or to acquit after trial. So just note it for the records. But they will say, let's proceed with the trial proper. Kasi yun ang pinakamandato namin. When you say they, the Senate impeachment court presiding officer can make that decision by himself? Ganun po ba yan? Yes. They can, because nandyan na yung pleading na yan. Verified answer ad cautelam. So they cannot really simply ignore that. Katulad din, ginagawa rin yan ng Supreme Court or any other court, appellate court, or even trial court. If something is filed which is not worth acting on one way or the other, whether to dismiss or to grant, to deny or to grant, note lang, duly noted. Kaso po ang pagkakaiba dito, this is a political body as well, and hindi pa sure si Senator Jesus Codero kung siya pa rin yung presiding officer as Senate President sa 20th Congress. So, gusto kong pag-usapan ito dahil baka consideration yun kung mananatili siya sa pwesto, kung makakakuha siya ng sapat na suporta para manatiling Senate President doon sa mga senador, di ba? Baka ito isa mga considerations. Teka muna, dismiss yan. Pagbotohan natin yan at the very least. What do you think? Dapat kasi, whether or not he still has that ambition to stay, to remain a Senate President, ay hindi dapat na nawawala sa kung ano ang nakalagay sa Constitution. Hindi dapat na, kasi sila ang gumagawa ng komplikasyon eh. Well, this is supposed to be, the whole
yung paggawa ng mga iba't ibang stages of the proceedings, supposedly ano lang yan that is supposed to be just smooth. Kasi ano bang komplikado diyan na pag-transmit ng articles of impeachment, ipapasagutin yung defense, yung respondent, magre-reply yung prosecution, then magpe-pretrial conference, then magtra-trial. It's as simple as that. They're complicating things by doing all this. Yung kino-consider, ine-entertain nila the very possibility of dismissal at this stage, at the outset, without looking at the evidence, without seeing any piece of evidence, without hearing any single witness. And I think the answer to that, no, at least at iniisip ko po dyan na Congresswoman, it would have been easier kung hindi si Sara Duterte ang nililitis dito. Dahil si Sara Duterte yan, maraming political considerations because the Dutertes are still a very strong political force or political dynasty. Diba? Yan naman ang totoo dyan Most probably. At kaya nga merong impeachment process. At kaya nga yung mga highest officials lang ang subject to impeachment. Kasi yung mga regular processes in the justice system would be difficult to apply if yun na nga sila ay mga matataas and of course the other consideration is that para hindi nagkakaroon ng diversion or hindi sila na-divert, na-deviate sa kanilang mga importanteng trabaho. But kapag they commit an impeachable offense or offenses, just like in this case, hindi nila pwedeng iwasan yung accountability. Okay. So procedurally, itong motion to dismiss ng Vice President, tapos diba pasasagutin po dyan yung House Prosecution Team. So after that, Senate President Jesus Escudero can actually simply say noted dito sa motion to dismiss and then move on. Ganun po ba yan? Hindi na mag-intay doon sa 28th Congress? Mas maganda sana if it's the impeachment court itself, or in the meantime, just ignore it, the prayer for dismissal. Anyway, meron na ng mga denials and defenses, at kapag mag-reply na ang prosecution panel, we can now say legally that the issues have been joined. Kapag meron ng joinder of issues, trial na. Ganun lang yun. May allegations, accusations sa articles of impeachment. Sinagot ni VP Sara, nag-invoke ng defenses, nag-invoke ng denials, and even jurisdictional question. That is why ad cautelam. Pero dahil nga ad cautelam, dahil hihintayin nila yung sa Supreme Court case because it's essentially raised the same grounds na violative of the Constitution dun sa 1 year ban involving a same impeachable official. That's why ad cautelam yan. But since wala namang TRO na issued by the Supreme Court, there's no reason to delay. So, pag nandyan na yung reply, it has to be acted upon. Unless, ang talagang plano nila, since nag-adjourn na nga sila, sine die, ay hindi na nila gagalawin muna anything there and just wait for the next Congress. But that is again another form of dereliction of duty. Kasi it's hindi sapat yung dahilan na dahil nag-adjourn na sila, because we keep on saying, ang argument natin, ang position natin is that hindi ito covered ng ordinary calendar, legislative calendar of Congress acting as a legislative body. Ibang-iba ito. So hindi dapat nag-a-apply. Hindi dapat kinukonsidera na may recess, may adjournment, and whatever else. Yes. So they can convene even before the actual start of the 28th Congress as an impeachment court and decide on this. And when they do that, they can simply take note of the motion of the office of the vice president. Tama po ba? Yes. And then do the next stage. Kung although look, ilang araw na lang. Ilang araw na lang din eh. Di ba?
ang deadline yata ng reply ng prosecution panel is on Saturday, 28. So since it's a Saturday, so pwede pa Monday, June 30. And that is the last day of the current Congress. The next day, 20th Congress na. Right? So, they should just continue. Unless intayin pa nila yung SONA, and then dun kasi mag-start yung mga regular proceedings ng Congress after the SONA. But as a Congress, the 20th Congress is supposed to start July 1 na. Kanina po sabi nyo, ang talagang iniiwasan dito ng Vice President ay yung actual trial at yung labasan ng ebidensya. Why do you think takot sila na mangyari ito? Malakas ang ebidensya. Alam nila, lalabas ang katotohanan. Nakita na yung iba, nakita na yung mga ibang ebidensya doon pa lang sa mga hearings. And syempre, meron pa yan mga idadagdag. Because syempre, nagkaroon naman ng mga additional case build-up. That is just to be expected. Ganun naman talaga sa mga kaso na pag magta-trial, as much as possible, yung the period na before the trial ay gamitin para palakasin yung kaso ng prosecution. So that's it. They just want to block the truth. Okay. Congresswoman Leila De Lima, maraming salamat po for joining us tonight. No? Pero by the way, maraming nangungumusta sa inyo dito sa Milan, no? Yung mga kababayan po natin, ang mga nakasama rin po natin over the past couple of days. Okay, regards to them and have a safe trip back, Christian. Okay. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Thank you po. Thank you. Yan po si incoming Representative Leila De Lima. So, ano man tingin niyo dyan sa nangyayari sa Senado? Honestly, yan din po yung basa ko dyan. No? Yung Senado, nagbibigay o naglalagay ng mga unnecessary complications dito sa impeachment process. At alam naman po natin kung bakit. Dahil kung isang ordinaryong opisyal lang po yung pinag-uusapan dito, hindi kasing lakas. Nitong si Vice President Sara Duterte, hindi po magiging ganyan komplikado yung proseso. Of course, they can give all the justifications or rationalization that they want. Pero obvious naman po siguro sa mga taong magsusuri. You don't have to be a partisan to actually make that preliminary conclusion. Na yung ating mga senador, naglalagay po ng mga unnecessary roadblocks dito po sa impeachment process. Dahil pong involved dito si Vice President Sara Duterte. Of course, itong proseso po ng impeachment, nakalagay po sa ating konstitusyon yan, bilang paraan para i-hold accountable po yung mga pinakamatataas na opisyal sa ating bansa. Kaya nga po applicable lang po yan sa Presidente, sa Vice President, sa mga, dyan po sa mga justices, and of course, Ombudsman, head ng mga Constitutional Commission. Ibig sabihin, napaka-importante po ng mga posisyon na ito at inilalagay po sila sa napakataas sa pamantayan. Pero in the case of the Vice President, hindi po simpleng politiko po ito. Ang basa po natin dito, I think this is pretty obvious to a lot of our fellow Filipinos. Talagang maingat na maingat ang ibang mga senador o marami mga senador na gawin ang kanilang trabaho bilang senator judge sa isang impeachment trial or impeachment court dahil napakalakas po nitong mga Duterte. In particular, itong si Vice President Sara Duterte. Iniisip siguro nila, ano ba magiging kinabukasan nila sa 2028? Iba, siguro, baka samain tayo eh. Baka masira yung ating kinabukasan bilang mga politiko pagdating ng araw kung i-antagonize natin ang Vice President. So, anong iniisip dyan? Pansariling interest. Kasi sa totoo lang, and reasonable person. Pero eto, tanong ko sa ating mga senador. Kung nabasa nyo na po yung articles of impeachment, in your heart of hearts, sagutin nyo po itong tanong na ito.
dapat pa bang manatili sa pwesto itong Vice Presidente? At dapat pa ba siyang payagang humawak ng posisyon sa pamahalaan sa hinaharap? Given everything that she had done as alleged in the articles of impeachment. Yun pa lang yung mga nakakalimot. Balikan niyo po itong Vice President kung saan sumalampak siya sa sahig. Diba, ganun yung nakita natin doon nakaupo siya sa sahig. Kung hindi po tayo nagkakamali, madilim yung background, merong online press conference sa kanyang mga taga-suporta. Ay, hindi, yun ba yun? Hindi, iba yun, sorry. Basta nandun siya madilim, tapos pinagmumura niya yung presidente at sinabi niya kumontak siya ng papatay. At pumayag na raw. Kung sakali raw merong mangyayari sa kanya, at ang mga target na binanggit niya, presidente, First Lady, at saka Speaker of the House. At sabi niya, no joke, no joke. So yung ebidensya sa kanya mismo nang galing. Ito yung basic na tanong. Tanggalin niyo po yung mga technicalities na yun. Tama ba na ginagawa yun ng ikalawang pinakamataas na halal na opisyal ng ating pamahalaan? Ilang, napaka-basic na tanong. Sa mga senador, acceptable ba sa inyo? Kasi pwedeng hindi kayo yung target ngayon. Pero pagdating ng araw, kung kayo na po yung target ng ganong klaseng pananakot o pagbabanta, okay lang ba sa inyo yan? Sasabihin niyo ba, biro lang? Kasi may ilan din po tayo nakakausap na hindi na po natin banggitin kung sino sila. Ang binabanggit ay politika lang yan. Move on na lang tayo. Yung mga priorities natin dapat bilang isang bansa. Tama po lahat yun. Tama po yun. Pero pwede pong pagsabay-sabayan. Huwag niyo pong isipin na distraction itong impeachment process na ito involving the Vice President. Kasi precisely kaya lumalakas yung mga Duterte dahil sa mga katulad yung politiko na hinahayaan yung mga ganyang klaseng leader kuno na mamayagpag na mamayani. Hindi dahil naniniwala kayo hindi maling ginagawa nila. Alam mo, naniniwala naman ako na alam niyo yung tama at saka mali. Ang problema sa inyo, iniisip nyo primarily inyong kapakanan bilang mga politiko at hindi ko ano yung tama. Yan lang po, basic question na dapat sagutin ninyo. Tama ba yung ginawang yun ng Vice Presidente? At ang pinag-uusapan pa lang natin dito, unang article of impeachment. Yun pa lang. Sa mga darating na araw, hihimayin po natin ito pong mga allegations as contained in the articles of impeachment. Pero in the meantime, kailangan pag-usapan natin itong mga procedural issues, itong mga unwarranted complications being introduced by the Senate itself as impeachment court. Pero let's see, sa mga nagtatanong, tuloy pa ba yung impeachment trial? Mahirap po sagutin dahil hindi po tayo Panginoon, hindi po tayo si God, hindi tayo si Nostradamus na nagpipredict ng ganyan. Dapat matuloy. Dapat iwasan na yung mga galawang target lang naman o layunin ay pigilin yung mismong trial. And of course, a big factor is the sentiment of the public. Kayong mga kapwa natin Pilipino, okay ba sa inyo kung hindi magkaroon ng trial? Okay ba sa inyo kung i-dismiss? Ganun na lang ba yan? Okay lang ba sa inyo na i-dribble kunwari yung proseso? Pahabain ng pahabain at hindi magkaalaman? Kasi basic lang naman dyan, kung walang tinatago mag-trial, maglabasan ng ebidensya. Kung pagdating ng panahon na wala naman pala talagang malakas sa ebidensya yung prosecution, edi i-acquit. Pero dapat mag-trial. Yun po yun. And again, sa mga senator judges natin, siguro makakatulong po sa inyo yung dasal. No? Pagdasal din po natin yung ating mga senator judges na tumalima sa kung ano yung tama. At mas mamayani sa kanila yung sense of duty bilang mga halal opisyal ng pamahalaan. Sa iba siguro parang milagro hinihiling natin. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Kaya natin. Sa mga senador, siguro magdasal-dasal po kayo. Sa tamang Panginoon, ha? Sa tamang Panginoon. Hindi po doon sa mga Diyos-Diyosan. Okay?
Yan na po muna. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo sa next episode ng ating Facts First podcast. Magandang gabi po sa inyo. Kailangan.